si Secretary ay mag 3 years pa siguro. 2 or 3 years as Secretary. So ito mga isa sa mga programa niya, dahil ito ang mga request ng ating mga tumatandang overseas Filipino workers. So ang sinasabi nila, una, dahil tumatanda na kami at mayambag kami sa ekonomiya ng Pilipinas, nais na namin magkaroon ng establishment of pension program for returning overseas Filipino workers. So mga gawin na. Okay? Remember, may inuwa tayo, nagbabayad kayo, pero hindi po yan insurance, hindi po yan pension office o insurance pension company. Okay? Pangalawa, gusto nila magkaroon ng access to medical assistance upon the return to the Philippines. Yung mga nasa Luzon, meron po tayong OFW hospital na sa Pampanga. Sabi ng iba, medyo malayo, pero at least nag-umpisa na tayo, meron tayong hospital. Meron din tayo dyan yung cancer center for OFWs and their dependents. Kasi their dependents, pati yung mga anak nila, yung mga asawa nila, asawa na, siguro may yung sa papel na asawa nila. Ha? Parang gano'n na po. Parang kasi maraming papanggap na. Meron pa mga rito sa amin tumatawag na asawa daw nila. Tapos tawagan namin yung mga workers. Hindi po siya asawa, pero hindi ako napagpadala sa kanya ng pera. Kaya sabi niya, asawa, hindi ko po siya asawa. Magkasama na po kami noon ngayon. Magkaiba na po. Nangharas pa. Ito po yun. Kaya kami, we see to it that we kausap namin yung mga next of kin, yung mga talagang nearest relatives, hindi yung magpapanggap lang. Kasi, minsan, pawin niyo ng asawa ko. O ate, pinapawi ka ng asawa mo. Hindi ko asawa yun. Hindi ko alam ha. Hindi ko alam kung sino nagsabi ng totoo. Kung tayo ba rito o yung asawa doon sa Pilipinas. Okay? Kaya dapat tayo. Tawag na? Totoo lang sabihin. Pati hindi ka maninito. Pangatlo, of course, meron kaming 100. Ano yan? 1 million. Sila ako nagsabi dito. Wala dito. Sabi niya. Sabi namin, 100,000 lang ang available para doon sa mga lumabong OFW. At 100,000 sa OWA. Ngayon, kung namatay dahil sa aksidente, o God forbid, natutukan ng whatever, basta may pumutok at namatay, 200,000 yan sa ito. Okay? Sabi nila, severance pay. Wala pong severance pay, wala pong health service dito. Napamig ko na kanina. Sa Kuwait meron po, sa Saudi meron. Dito sa Lebanon, nagpamakaw, tayo nang naghirap for the longest time, nagpamakawa pa tayo. Madam, give me severance pay, service madam. Tapos yung for 30 years. Depends sa employer. Ha? Depende sa employer. It depends sa employer. Para so hindi mo nakatatak sa batas. Okay? Kaya pala. Number 5. Nakano pala sa atin. Pero bakit? Sabi nila, yung mga matanda, i-exempt na sa OEC. Oo naman kasi. Which is kabaliktaran. Kabaligtaran. Kasi ang hirap ilikas. Ang senior. Totoo. So yun ang mga inputs nila na pinapaabot naman natin sa ating mahal na Secretary of Migrant Workers at sa buong departamento. Sa ibang bansa na kung saan meron kami, hindi po nila masyadong na-focus pa ito. Dahil doon sa kanila, pagka 60 ka, pabay na. O 58, pabay na. Dahil dito kandi nga. Kaya naisipan namin, yan ba, at saka ni Welo, at saka ni Alan, lahat kami, ano ba ang pwede natin gawin programa sa mga Igulang.